Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon, Lord God, sa gabing ito. Salamat, Panginoon, sa panahon na ibinigay mo po sa akin. Salamat, Panginoon, sa gabing ito, lalo na sa mga taong nakikinig, nanonood, Panginoon, ng mga mensahe po, Panginoon, na galing po sa iyo. Salamat, O God, sa opportunity ito, Panginoon, Lord. Ako po'y nagpapasalamat ng marami, Panginoon, Lord God. Dahil alam ko, Panginoon, na nariyan ka, Panginoon. At sinasamahan mo ako, Panginoon, sa oras na ito. Lord, hinihingi ko po ang inyong wisdom at knowledge, Panginoon. Bigay mo po sa akin, Panginoon, upang maluwalhati, Panginoon, ang aking pag-share ng inyong banal na salita, Panginoon. Kahit maiksi lang, Panginoon, ang panahon na aking maibigay dito, Panginoon. But Lord, I pray na ikaw, Panginoon, ang manguna. Ikaw ang aking mouthpiece, Panginoon, Lord God. Ikaw ang aking isipan. Ikaw, Panginoon, ang lahat, Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Purihin ka, Lord. At sambahin ka, Lord, sa Espiritu at sa katotohanan. Hallelujah, hallelujah. In Jesus' name we pray. Mga kapatid, sa gabing ito, mayroon lang ako i-share sa inyo na verse na hindi lang sa inyo, angkop din to sa buhay ko. Dahil, kaya nga ako nag-share sa inyo dahil itong verse na ito ay malaking tulong din sa akin, sa aking buhay. Lalo na sa aking mga anak, lahat po, malaking tulong itong verse na to. Punta natin ang awit 55, verse 22. Na ang sabi nga diyan, ilagak kay Yahweh ang yaong ating mga suliranin. Ilagak daw kay Yahweh lahat ng ating mga suliranin. Dahil siya lamang ang ating Diyos na dapat natin i-share ang ating mga problema. Kaya kung may Bible kayo ngayon na nakikinig sa akin, basahin niyo po ang awit 55 verse 22. Dahil po yun po ang verse na binigay sa akin ni Yahweh. Ilagak kay Yahweh yaong suliranin at ikaw ay hindi niya bibiguin. Hindi pababayaan ang taong magaling. Ibig sabihin, mga kapatid, magaling tayo, di ba? Dahil hindi tayo pababayaan ni Lord. Sa ating kagalingan, natutuwa ang Panginoon dito. Kasi, yung sinabi lang natin dito na, yung nakuha kong dito na bless talaga ako. Yung sinabi niyang ilagak kay Yahweh yaong ating mga suliranin. So, mga kapatid, di ba? Minsan tayo, hindi lahat pero minsan tayo, pag tayo may mga problema, hindi natin maisip kaagad si Lord. Kahit na sabihin ninyong totoo o hindi. Pero yan ay totoo. Minsan nakakalimutan natin na may Diyos pala tayo na dapat natin isangguni ang lahat ng ating pangangailangan. Ang ating problema, lahat. May Diyos tayo na dapat nating sandigan, dapat nating i-share ang ating mga problema. Kaya, purihin ang Diyos dito dahil nga ang verse na ito napakaganda dahil hindi pala tayo pinapabayaan ng Lord.
Ang sabi nga niya, ang nakuha ko dito, dahil hindi kanya bibigyan at hindi kanya bibiguin. Ibig sabihin, pag tayo lumapit sa Panginoon, anumang problema ang nasa atin, ang Panginoon ay nakikinig at hindi niya tayo bibiguin. Yan ang nakuha kong dito. Ano ba yan? Yung aking nakuhang verse na nakuha ko na ito ay angkop sa buhay ko. Dahil minsan, 'di ba, pag tayo may problema, lalapit tayo sa ating mga kaibigan, kamag-anak, o sino man sila. Minsan nabibigo tayo, 'di ba? Dahil yung nilapitan natin, mayroon ding problema, kagaya ng problema natin. So, minsan nabibigo tayo, 'di ba? Pero pag lumapit tayo sa ating Panginoon, through prayers, hindi niya tayo bibiguin. Handa ang Panginoon na tumulong sa atin. Anumang oras, anumang panahon, lahat. Yan ang nakuha ko sa verse na ito. Dahil hindi niya tayo pababayaan. Lalo na tayong mga anak niya. Yan ang nakuha kong kaalaman dito. Na ang Diyos, pag tayo nag-share na ating mga hinanakit or mga problema, sa bagay, hindi ura-urada na tayo tutulungan ng Diyos. Hindi yan ura-urada, hindi magic. Kung hindi, kailangan pa muna tayo din magpakita na tayo'y nanalangin. Yung lahat ng problema natin, ating ilagak sa kanyang mga kamay. Dahil, kung wala rin sa puso natin, hindi heartily ang ating paglapit sa Panginoon, wala rin eh. Kaya magtaka tayo. Dahil, bakit? Lumapit naman ako sa Lord. Nanalangin naman ako. O wala namang tulong na dumating sa akin. Mas lalo namang tumindi yung aking mga problema. Kapatid, saliksikin mo po ang inyong puso. Dahil baka may mali sa paglapit mo sa Panginoon. Dahil kailangan natin, kung baga sa mga nanay natin, kailangan natin ang lambing. Lambingin natin si Lord. Hingiin natin ang kanyang patnubay at gabay. Hingiin natin ang kanyang tulong. Ganyan si Lord. Kasi ako minsan ganun din ako eh. Instead na sa Panginoon lalapit, doon sa mga kaibigan kong walang-wala rin. So, walang mangyari. Pero sa Panginoon, kahit nahuli ka, matagal kang lumapit, pero yan ay hindi mawawala ang pag-asa mo diyan. Dahil ang Panginoon hindi siya bingi, hindi siya bulag. Nakikita niya ang ating pangangailangan. Mga kapatid, hindi ako preacher. Hindi ako preacher. Kung hindi, sinishare ko lang yung kabutihan ng Panginoon sa buhay natin. Minsan, kung sa may mga problema tayo, kung saan-saan tayo pumupunta, nagsasabi, minsan hindi tayo pinapansin.
May mga kaibigan nga tayo, may mga kamag-anak tayo, pero baliwala sa kanila yun. Dahil walang-wala rin sila. So, yung problema mo, hindi nasosolve. Dahil nagkamali ka ng lapit eh. Instead na sa Panginoon ka lumapit, taliwas po. Sa tao ka lumapit. So, wala pa rin. No? Samantala, kung tayo ay manalangin at lumapit sa Panginoon, hindi niya tayo pababayaan. Kaya nga sabi, ilagak mo natin ang ating mga hinaing, ang ating mga problema sa Panginoon. Dahil hindi niya tayo bibiguin, mga kapatid. Hindi niya tayo bibiguin. Andyan siya. Palagi siyang nandyan. Ang patnubay at gabay niya nandyan. So gawin natin ang pagpanalangin natin sa ating Diyos Ama. Dahil dyan lang tayo makatagpo ng ating makamtan natin ang ating inaasam na tulong galing sa Panginoon. Kaya mga kapatid, kailangan natin ang Panginoon. Papayag kayo o sa hindi, talagang kailangan natin si Lord sa buhay natin. At importante sa atin ang manalangin. Manalangin lang tayo. Hingi tayo ng gabay, hingi tayo ng tulong sa Lord. Kaya sana itong i-share ko sa inyo, itong mensahe na sinare ko sa inyo na Awit 55 verse 22. Please, tignan nyo sa inyong mga Biblia. At muni-muni nyo ng maayos. Isipin nyo ng maayos kung ano talaga ang nararapat para sa atin. Kaya, alam ko mahaba-haba na ang aking sharing sa inyo. At sana may matutunan kayo dito. Sana may nakukuha kayong aral dito. Kasi, sinare ko lang yung dapat. At ang kalooban ng Panginoon ang nag-allow sa akin na mag-share na kanyang gospel dito sa video. Kaya, ito, masasabi ko sa inyo, purihin ang Panginoon sa gabing ito. I-try nyo si Lord. Subukin nyo siya. Kung hindi ba, bubuksan niya ang kanyang durungawan at ibuhos ang mga pagpapala na galing sa langit. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Purihin ang Panginoon sa gabing ito. And I pray na ma-bless kayo sa mensahe kong ito. Thank you, Lord. Hallelujah. Purihin ka. Sa Diyos ang papuri. Lahat. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen, Lord.